Prologue. Napakagandang mga bata. Titig na titig ang estranghero ng dalawang sanggol na nasa loob ng crib. Puno ng inggit ang kanyang mga mata. I could have been your father. Di niya napigilang hawakan ng maliit na kamay ng isang sanggol. Nakangiti ito sa kanya, puno ng kainosentihan ng mga mata, habang ang isa'y himbing na himbing sa pagtulog. Nilibot niya ang paningin sa loob ng kwarto ng dalawang sanggol. Puro karangyaan ang masasalamin sa bawat bahagi ng silid. Mula sa kanyang kinaroroonan, dinig na dinig niya ang kasiyahang nagaganap mula sa ibaba. Sa pagkaalala kumpara sa ng selebrasyon, muli siya nakaramdam ng hindi matatawarang kirot at hapdi sa kanyang puso. Bago pa lumalim ang kanyang pagbabalik tanaw, muli siyang bumaling sa crib ng dalawang bata. Ang gising na sanggol, kumakawag-kuwag, animo nilalaro ang anghel. Ilang sandali niyang nilalaro ito hanggang sa makarinig siya ng mga yabag ng mga taong pumapanhik ng hagdanan. Bago lumabas ng veranda kung saan siya palihim na dumaan kanina, umusal muna siya ng paghingi ng tawad. Maingat na nakalabas siya ng manson na walang nakakapansin. Di pa man niya napapaandar ang kanyang kotse, pumunit na sa kalaliman ng gabi ang palahaw ni Aurora. Ang simula. How do you like the place, Mihara? Nilingon ng dalaga ang ama na palapit sa kinaroroonan niya. Nakaupo siya sa bench paharap sa dagat. Umuwi silang mag-anak sa probinsya ng ama dahil naratay ang kanyang lola sa matinding karamdaman at kalaunan ay namatay. Ilang araw pa lang na ililibing ang mga labi nito. It's beautiful here, Dad. I've never seen this kind of view in Chicago at fresh ang hangin. Nangingiting sagot niya sa amang si Rodolfo Lacostales. Matatas siyang magtagalog dahil nag-uusap sila gamit ang native tongue. I am glad you like it here, Iha. Pati ang kapatid mo nawiwili na sa pagkain ng lutong Pinoy. Yeah, and Tita Alicia seems to like this place too. Dagdag niya. Si Alicia Williams ang asawa ng kanyang ama. Ayon sa kwento ng matandang lalaki, namatay sa panganak ang kanyang ina, kaya hindi niya na ito nakagisnan pa. 10 taong gulang siya nang muling mag-asawa ito, kay Alicia. Unang kita pa lang nila ng babae, nagkasundo na kagad sila. Kaya nang magpaalam si Rodolfo na mag-aasawang muli, hindi na siya tumutol. Simula nang dumating ang babae sa buhay ng kanyang ama, ibang sigla at kasiyahan na ang umanib dito. Palagi itong maagang umuuwi at mas madalas na silang mamasyal. Hindi kagaya noon, madalas niya itong nahuhuling malungkot habang nakatingin sa kawalan. Minsan pa nga, nahuli niya itong nakatitig sa isang larawan ng babae habang umiiyak. Iniisip na lamang niyang ang kanyang ina. Nagkakilala ang mga ito sa Chicago nang magdesisyong doon na maninirahan si Rodolfo. Isang half Filipino, half American si Alicia at nagtatrabaho noon sa isang bangko. Ang kanyang ama, dating miyembro ng Chicago Police Department, bago ito lumipat sa Federal Bureau of Investigation. Dati itong agent ng National Bureau of Investigation sa Pilipinas. Nauna itong nagtrabaho sa CPD dahil kailangan muna itong maging American citizen para makapasok sa ahensyang iyon ng US government. Nag-submit to ng application sa FBI Chicago at maswerteng natanggap. Sa Amerika na siya lumaki at nagkaisip, Dad? Yes? Would you let me stay here for a month? I want to spend some time here and visit some places. What do you think? Nilingon niya ito at nabasa sa mukha nito ang pagtutol. I think that is not a good idea, Mihara. May trabaho ko naghihintay sa iyo sa Chicago at ang ilang panahong pagkawala mo sa ahensya, malaking kawalan na. Bahagyang tumigas ang tinig nito, nalubhan niyang ipinagtaka, pero nagsawalang kibo na lamang siya. She was working for a Central Intelligence Agency as an agent. Dahil idolo niyang ama, pinasok din niya ang larangan nito. Mag-aapat na taon na siyang kabahagi ng agency. She loved adventure and she was enjoying her job so much. Dad, I've been working my ass off for almost 4 years and it's only now na humingi ako ng time para magpahinga. It's about time I enjoy the fruit of my labor. Come on, I'm a CIA agent, a good one for that matter, so you don't have to worry about me. Inakbayan pa niya ito na animo magkaibigan lamang sila. Gawin niya na iyon kapag naglalambing sa ama. She was a daddy's girl ever since she was a kid. Kaya habang lumalaki siya, nagmistulang naging anino na siya nito. Malalim itong nag-isip bago humugot ng isang malalim mabuntong hininga. Okay, if that's what you want. Laglag balikat na tura nito.
Oh, thank you. You're really the best, Dad. Inagkan nito sa pisngi. Yes, tita. Tumiim ang ekspresyon sa mukha ni Lance habang kausap si Doña Aurora. I promise once I found her, ako na munang bahala sa kanya. Hindi ko siya dadalhin sa inyo nang di natuturuan ng leksyon. I will update you from time to time. Bye. So what is it this time, Lance? Ano na namang ginawa ni Victoria? Curious sa tanong ng kaibigan niyang si Philip. Imbes na sumagot, kaagad nahahapong umupo muna siya sa kanyang swivel chair at tumugot ng malalim mabuntong hininga. She ran away. Naglaya siya nang malamang hindi ako pumayag na magpakasal sa kanya. Look at how immature she can be. Nag-iwan pa siya ng note na hindi daw siya babalik hanggat hindi ko ipapaanunsyo sa telebisyon at dyaryo ang lalapit naming kasal. Naiiling na sabi niya. Sakit talaga sa ulo niya ang dalaga. Victoria was the only daughter of Doña Aurora and Don Armando, his parents' best friends. He knew Victoria since time immemorial. 4 na taon lang ang agwat ng kanilang edad. Maganda sana ito, ngunit dahil unika iha, sunod ang layo nito sa magulang. Literal na, what Victoria wants, Victoria gets. Masyadong malakas ang loob nitong ipagsigawan sa buong mundo na silang dalawang magkakatuluyan balang araw. She was beautiful and sexy, all right, pero turned off siya sa babaeng sarili lang ang pinapahalagahan. Napakataas din ang tingin nito sa sarili. Noong nakaraang linggo lang sinabihan nito ang mga magulang niya na engaged na sila. Tinawagan tuloy siya ng ina at sinabing mamamanhikan sila dapat kaagad. Ano ba kasing inaayaw mo sa kanya? Victoria is almost perfect. She's beautiful, smart, sexy, rich, intelligent. Ano pa bang hahanapin mo? Nagtatakang tanong ni Philip. She is overpossessive, super selosa, self-centered and spoiled. I need a wife, not a mannequin. Sasakit ng ulo ko kapag siya naging asawa ko. And besides, I am enjoying my life as a bachelor. Di pa ako magpapatali sa kasal. Not in the next 10 years. You sound so sure, Lance. Nakangising tugon nito. I am sure, Philip. Giit niya. So, anong plano mo? Untag nito maya-maya. I will hire the best private investigator to locate her. And when I find her, you're gonna marry her? Putol ng kaibigan sa kanyang sinasabi. May nakakalokong ngiti sa mga labi. I will wring her beautiful neck at itatapon ko siya sa ilog Pasig nang hindi na siya makapangwirwisyo pa. Bakit kasi di mo na lang pakasalan at nang matigil na? Hindi pa ako nasisiraan ng beet para magpakasal sa ganong klaseng babae. Tingnan mo naman ang ginawa niya. Kapag may nagustuhan at di nakuha, maglalayas na lang? Ganong klase ba ng babae ang gusto mong maging asawa ko? Okay, relax. Wala na akong sinabi. Saan mo siya hahanapin? Pagkaraan ng ilang segundong katahimikan ay tanong nito. I have no idea. I have to ask all her friends at baka sakaling may mapiga ako impormasyon sa mga yon. Right now, I have to call up some agency for the private investigator. Naiiling na pinagmasdan ni Philip, ang matalik na kaibigan, na animo tumanda ng higit sa edad nito. Hindi niya masisisi si Victoria kung mahumaling man ito kay Lance. Nasa kaibigan na yata niya ang lahat ng katangian na pinapangarap ng isang babae. Kung sakaling magkakatuloy ang dalawa, walang duda, maraming babae ang luluha. Buti naman naisipan mong sumama sa akin sa parting pupuntahan natin, Mihara. Mula sa kalsada, nilingon niya ang pinsa na si Lera na siyang umuokupa ng passenger seat ng kotse. Papunta sila sa isang party kung saan inimbitahan to ng dating kaklase ng kolehiyo. Naman, pinsan. 3 araw pa lang ko sa Iloilo pero I'm super bored already. Walang halos yung mga pinsan nating mga kaedad natin. Lahat pala sila nagtatrabaho sa ibang lugar. Puro matatanda ang kasama ko doon. Wala namang nag-volunteer na maging tour guide ko kaya I decided na pumasyal sa'yo. Kwento niya. Mabuti naman kung ganun. At least dito sa Maynila, marami kang mapupuntang lugar na kahit sa Chicago wala. Ngumiti ito sa kanya. Alam mo, MJ, natutuwa ako sa iyo kasi marunong ka magtagalog saka hindi ka maarte. Di kagaya ng ibang kamag-anak natin, nakatungtong lang sa ibang bansa, aba. Kala mo kung sino na makaasta. MJ, ang nakasanayan nitong itawag sa kanya dahil para raw pang matanda ang Mihara at hindi raw bagay sa kanya. Sa bahay, Tagalog ang usapan namin. Tapos si Tita Alicia Filipino din kaya walang problema. Pati si JJ marunong ding magtagalog. Ang huli ay ang half-brother niya.
Mabuti naman at nakasundo mo si Tita Alicia. Mabait si Tita. Parang tunay na anak ang turing niya sa akin. Mas kinakampihan pa nga niya ako kaysa kay Daddy eh. Mas kinukonsente niya ako. Natatawang hayag niya. Itabi mo na dyan sa pulang gate. Nito maya-maya. Inihinto niya ang kotse nito sa gilid ng gate na itinuro nito. Mukhang big time ang schoolmate mo na yan, Leira. Napunan niyang marami ng mga mamahaling sasakyan ang nakaparada sa parking area na naturang bahay. Kung bahay ngang matatawag iyon, dahil para sa kanya, mansyon ang dapat itawag doon. Naku, mayaman talaga yan si Wina. Gusto lang talaga niyang mag-aral sa UP dahil kahit sila, malapit yun sa mga mahihirap na kagaya ko. Papakilala kita sa kanya mamaya. Tara nang bumaba. Nang makahanap ng maayos na parking, sabay na silang bumaba ni Leira. Nang gustong makapasok sa loob, namangha pa siyang lalo dahil hindi hamak na mas bongga ang loob ng mansyon. At ang mga bisita, nagpapatalbugan sa mga mamahaling alahas at magagandang gown na suot. Para bang pinangangalandakan na, I'm rich. Are you okay? Tanong sa kanya ng pinsan. Yeah, di lang ako sanay sa mga ganitong party. To be honestly, this is the first party I have been to for the last 3 years. Naiiling pang amin niya. Do not feel uneasy. You look very beautiful. Bilib nga ako sa'yo dahil kahit di ka mag-effort, maganda ka pa rin. Napaka-unfair talaga ng buhay. Ako na wala nang ibang ginawa kundi magpaganda halos wala pa ring epekto. Pero eto ka, kahit di ka mag-effort, ang ganda-ganda mo pa rin. Natawan lang siya sa sentimiento nito. And besides, MJ, hindi lang dapat martial arts at weaponry expertise ang nasa utak mo. You are here in the Philippines. Hindi ka CIA agent dito. Isipin mo lang on vacation ka. 1 buwan lang ang bakasyon mo kaya i-enjoy mo na to the fullest. Amen. Okay, I will enjoy the night. You don't have to worry about me, Leira. I can take care of myself. Go and mingle with your friends. Aniya na makita niyang kinakawayan ng pinsan ng mga dati nitong kamag-aral. Come on, papakilala muna kita sa mga classmates ko. Later, Lay, maglilibot muna ako sa buong bahay. I will make sure the whole place is secured. Alam mo naman, usually sa mga parting ganito, may mga nagbabalak ng masama. Nakita niyang maarteng itinilik nito ang mga mata pa'y taas. There you go again. You're on vacation, remember? Can't help it, Lay. It's in the blood already. Go now. I will secure the place. Pagkasabi, tumalikod na siya. Binagtas ang daan sa likod ng bahay. Ilang minuto ring nilibot ni Mihara ang paligid ng manson. Nang masigurong walang panganib, nagpasya siyang tunguhin ang bar. Habang naglalakad, nilibot niyang paningin sa bawat mesa, pero hindi niya matagpuan si Leira. Napansin niyang napapalingon ang mga tao sa kanya, mapalalaki man ito o babae. Dahil wala siyang dalang gown na maaaring isuot sa mga ganitong klaseng pagtitipon, pinahiram na lamang siya ni Leira ng gown. Mas malaking bula siya kaysa pinsan, kaya ang gown nito hapit sa kanya. Pero imbes na maging suma ng kanyang itsura, mas naging sexy pa ang dating ng damit noong suot na niya. Asul yun na umabot hanggang kanyang tuhod. Gawa ang tela sa malambot na klase, kaya kapag naglalakad siya, sumusunod ang damit sa bawat galaw ng kanyang balakang. Halter type iyon kaya exposed ang kalahati ng kanyang likod. Hinayaan niya lang nakaladlad ang kanyang mahabang buhok, giving her a more seductive look. Kaysa pansinin ang mga naiintrigang tingin ng mga bisita, dumiretso na lamang siya sa bar. Any red wine, please? Aniya sa bartender na naroon bago marahang ngumiti. Ilang sandali muna tong napatitig sa kanya bago ibinigay ang alak na hinihingi. At kahit may kausap itong iba, napapangiwi pa rin ang tingin nito sa kanya. Gusto na niyang mairita sa kawirduhan ng mga tao sa lugar na yon. Mukhang tao naman siya. Hindi nalalayong itsura sa mga naroon. Pero kung makatingin ng mga to, para siyang alien. Oh, look who's here! Sa lakas ng boses ng lalaking nagsalita, napatingin siya rito. Nakaupo ito sa high stool sa tabi niya. Dahil hindi niya ito kilala, binalik niyang tingin sa kanyang harapan bago tinungga ang hawak na alak. Akala ko ba hindi ka magpapakita sa mga tao hanggat hindi nagpo-propose ng kasal sila sa'yo, Victoria? Where is your word of honor? Are you talking to me? Takang tanong niya habang nakaturong isang daliri sa sarili. Nilingapan niyang paligid kung may iba pang taong malapit sa kanila. Ngunit bukod sa 2 bartender, sila lang ng lalaki ang nasa counter. Of course! Who else do you think?
Come on, Victoria. Ano na namang larong nasa isip mo, ha? Akmang hahawakan siya nito kaya on instinct, iniwas niyang braso. Kumunot ang noo nito dahil sa kanyang inakto. I think you mistook me for someone. Excuse me? Dali-dali siyang tumayo para umalis na sa bar. Sobrang naguguluhan siya sa inaakto ng mga tao sa pagtitipo na iyon. Wait, Victoria! Nakakadalawang hakbang pa lamang siya nung haklatin nito ang kanyang braso. Otomatikong umigkas ang kamay niya upang pilipitin ang braso nito. Kung may baril lamang siya ng mga oras na iyon, baka nabaril niya na ito sa sobra niyang inis. Damn shit, Victoria! Let go of my hand! He said under gritted teeth. Binitawan niya ito at pasalyang paraan. Galit na hinimas-himas ito ang nasaktang braso. I am not, Victoria. Asik niya bago tumuling tinalikuran. Nagmamadaling binigtas ang daan palabas ng manson. Tatawag na lang siya kay Leila at sasabihin na nauna na siyang umuwi. Hindi niya na matagalan ang mga pangyayari. Nasa kalagitnaan pa lamang siya ng daan palabas. May 3 babae na ang sumalubong sa kanya. Oh my God, Victoria! What are you doing here? The last time we talked, you're somewhere in South. What made you change your mind? Anang isa sa mga ito. Ang balak niya lampasan ng grupo, pero humarang pa ang mga ito sa kanyang daraanan. Change my mind on what? Gusto na niyang mag-freak out sa pinagsasabi ng mga kausap. I thought you're not gonna go out of your hiding unless Lance proposed to you. Maarting sabi ng isa pa. And look at you. How did you manage to look beautiful with a simple gown like that? Parang may nabago sa katawan mo. You have a perfect body now. Kaya ka ba nawala dahil nagpa-body enhance ka? And your hair, mas bagay sa yung hair mo ngayon. Excuse me, but I really have to go. Sabi niya bago mabilis umalis sa harapan ng mga babae sa kabila ng protesta ng mga ito. Para siyang hinahabol ng 10 tikbalang nung halos takbuhin niya ng gate palabas ng subdivision. Gulong-gulo ang kanyang isipan ng mga oras na yon. Could it just be a coincidence? Maaaring kahawig niya nga ang Victoria na yon, but who the hell was Victoria?